pagtaas ng presyo ng langis, oil product, at mga bilihin, pinulitika na, ginamit na sa paninira sa ating gobyerno. Kaya mahirap at malayong paniwalaan. Ang isyong ito ay isyo sa buong mundo. Kahit sa ang bansa, mataas ang oil price at ang mga bilihin ay damay-damay na. Kaya yung mga naninisi at gumagamit dito para siraan ang Marcos administration, kababawan, kawalan ng kaalaman. Kaya huwag kayong paggamit at huwag kayong maniwala. Lalo na ngayon, may balita na posibleng umabot ng 160, 170 ang presyo ng diesel, 130, baka daw umabot ng ganun o higit pa ang gasolina. Yan ay hindi kasalanan ng gobyerno. Yan ay epekto ng crisis sa Middle East. Kasi hindi ho talaga natin alam kung kailan matatapos. Gusto ng Amerikang matapos na ito. Gusto ng Amerikang magkaroon ng pag-uusap pero hinaninindigan ng Iran. Lumalaban, pumapalag ang Iran, kaya matagal pa ito. Sanay ang Iran government sa matagal na gulo at laban. Record na nila yan. Talagang sila ay laging pumapalag kahit nung araw pa. Hindi lang ho sa Amerika. O yung mga tugrita, matagal nang may iringan ang Iran at Israel. Kahit nung araw sa Lebanon pa. O ano nangyari? Matagal, dumilang ng taon. Ang pinakamaganda ngayon, lahat tayo ay maghanda sa maraming pamamaraan, magtipid at ipanawagan, alamin kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Sa ngayon, gumagawa naman ang gobyerno ng paraan. Nakikipag-ugnayan na sa mga bansang pwede natin pansamantala na pagkunan ng oil product. Kung nung unang mga araw ay naging topiko na parang walang ginagawa ang gobyerno. Pero ngayon, gumagalaw na sila. Kinull out natin ang Malacanang na gumawa ng paraan. Lalo na po ang mga cabinet secretary. Ngayon, gumawa na ng gobyerno ng paraan. Nakipag-usap na ang Department of Energy, Secretary at Department of Foreign Affairs sa Iran government through ambassador. Ayun, may konting pag-asa tayo doon. Naghahanap na rin tayo ng mga bansang pwedeng pagkunan ng fuel dahil sa epektong ito. Yan po yung tamang diskarte. Yung pagkontrol ng bilihin, pinapairal lang batas, consumer law, consumer act, protektado ang mga consumer, yun, kailangan yun. Galaw ng mga local official at ng Department of Agriculture at Department of Energy. Consumer act, consumer law, yan ay dapat pairal laban sa mga umaabusong negosyante. Inamin na ni Mr. Ramon Ang kung may pagdududa ang oposisyon tungkol sa galaw ng Petron, willing daw siyang magpa-audit at willing siyang ibenta sa pamahalaan at ang gobyerno magpatakbo. Hindi naman kakayain ng gobyerno. Kasi bilyon-bilyon ang kailangan yan bago mag-take over, bago makuha ng gobyerno ang Petron. So yung pagiging open ni Mr. Ramon Ang na siya willing niyang ibigay o ibenta ang Petron sa gobyerno, yan ay bahagi ng nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya nandadaya. Mali yung sa pantaha ni Marcoleta na may problema ang Petron. Sabi ni Mr. Ang, ay di, imbestigahan nyo kami. Bukas ang aming libro. Hindi ganun kalaki ang kinikita. Napakaliit daw na kinikita ng Petron kumpara sa kinikita ng ibang mga company. Ayan, o nakita nyo. Sa pantaha lang yun ni Marcoletang may problema ang Petron, wala naman pala. Yun ang sinasabi natin. Sa panahong ito, hindi kailangan ng paninira sa mga institusyon ng gobyerno tungkol sa oil product kasi ito ay hindi natin gusto. Tayo ay biktima lang ng crisis sa Middle East na hindi natin alam kung kailan matatapos. Ang tanging solusyon, ginagawa ng gobyerno, maghanap ng alternatibong oil product na pagkukunan at makapag-produce tayo. Kasi yung mga nakaraang gobyerno, hindi naman naging priority ang mag-produce ng oil company, ng oil product. Ang ginawa ay mag-import.
sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Yun po yun. Eh yung iba nagpapanukalang ibalik na lang daw sa kontrol ng gobyerno ang oil product. Nako, bilyon-bilyon po ang kakailanganin dyan. Kasi hindi naman pwedeng panghabang panahon subsidize, hindi pwedeng panghabang panahon aakuin ng gobyerno ang malaking responsibilidad sa oil product. Ang presyo nito para lang ibenta ng mura, hindi kakayanin ng gobyerno yun. Kasi daang bilyon ang kakailanganin kung gusto ng gobyernong makontrol ang oil product. Hindi yung gagawin sa panahon ito. Alam ito ng mga ekonomista. Alam ito ng mga nakakaintindi sa business ng oil product sa ating bansa at sa mundong ginagalawan natin. Huwag pabigla-bigla. Yung iba kasi ganun ang kadali. Dahil pinopolitika nila. Sasabihin ng mga politikong nang bubudol sa mga mahirap na Pilipino, kasalanan ng gobyernong Marcos, kaya mataas ang fuel. Ayaw i-take over ng gobyerno ang oil product issue dahil kasalanan daw ng gobyerno at hindi daw alam ng gobyerno. Maling-mali po yung propaganda. Yan ay panlilin lang kasi hindi niya alam ang totoo. Kung alam man ang totoo, pinapaniwala ang masang Pilipino para magalit ang mamamayang Pilipino sa gobyerno. Maling pamamaraan yan. Ang kailangan sa panahon ito, pagtutulungan, pagtitipid sa oil product at enerhiya. Kontrolin ang paggastos ng wala sa lugar sa panahong ito. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan at kailan matatapos ang crisis sa Middle East. Hindi papayag ang Amerikang matalo sila. Yung Iran naman ay patuloy na pumapalag o damay na ang lahat. Buong mundo apektado sa oil price crisis. Kaya tayo hindi nagdideklara ng oil price crisis or crisis dahil masamang epekto yan sa ekonomiya. Pag inamin ng gobyernong merong crisis, may epekto sa ekonomiya yan. May epekto rin sa seguridad, magsasamantala yung iba. Kaya hindi nila ginagawa. Strategy yan ng gobyerno. Don't panic. Okay? Huwag maniwala sa mga politikong ginagamit ang issue ng crisis na ito. Mapanirang grupo yan, mapanlinlang na grupo, pero wala naman silang solusyon. Puro paninira lang. Ingat tayo doon. Alam nating tataas ang epekto ng crisis na yan sa fuel at bilihin. Kung hindi gaanong kailangan, di huwag bilhin. Kung hindi kailangan ang ganitong mga gastusan, di huwag. Di ba? Magtipid sa enerhiya at fuel. Tataas pa yan. Ngayon lang yan. Hindi yan dapat isisi sa gobyerno ngayon. Ang kailangan, suportahan natin sa tama at maraming pamamaraan. Alam ito ng mga matitinong Pilipino. Pero siyempre yung mga sa ayaw at sa gusto nila, ano man ang nangyayari, ayaw tanggapin ng gobyerno ito, puro negative yun. Puro masama ang sasabihin yan. Ay wala tayong magagawa ron. Ganong kababaw sila di ba? Please like and share ang ating mga pinag-uusapan o topic.